Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ito pag-usapan natin ngayon mga kababayan, no? Ito pong kumakalat na video nito pong si VP Sara Duterte mga kababayan at ang isang balita na kung saan talaga namang bugbog sarado po. No, ito pong si VP Sara, no? Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Ay, at palagi nating hiling sa ating mga viewers at subscribers. Please don't forget to like naman po ang ating video ngayon at shoutouts na rin sa mga subscribers natin dyan. Alright? Okay, so ito mga babayan, grabe no, may mga kumakalat pong video ngayon netong si VP Sara Duterte at ito pag-usapan natin mga babayan no. Medyo critical kasi no ito pong video na to, kagaya po ng mga lumalabas din na video ng ating Pangulong Bongbong Marcos no. Ito kanya-kanya tayong opinion dito. Pero para sa akin no, actually napanood ko na rin itong video na to. No para sa akin no, ito po ay isang AI manipulated video. Okay, so kaya nga po sinasabi natin palagi, no? Maging mapanuri tayo. Makikita naman natin 'di ba? Kung totoo yung video o AI manipulated o edited, no? Yung video na kumakalat mga babayan. No, kagaya nga po na sinasabi natin palagi, pagka tama, nasa tama tayo. Pagka mali po tayo. Okay, so ito pong video na to mga babayan, hindi natin alam kung sino talaga ang nagpakalat dahil ayon po dito, no, sabi nga ni Ramon Tulfo, no, AI ba ito o genuine? Kayo ang humatol, sabi ni Tulfo mga babayan. Sabi po dito sa page, hello PGMN, please hide my identity. You may call me Miss S. From our inbox, sabi ng PGMN, mga babayan. Isa po ako sa mga taong naging malapit kay Sara Duterte noong mayor pa siya ng Davao. Isa ako sa mga babaeng kanyang nakarelasyon. Grabe, no? Nakarelasyon daw, mga babayan. Nangyari ang video na ito bandang 2019. Galing kami sa isang party at nagpaalam siya sa kanyang asawa na dadaan muna kami sa isa sa kanyang mga property sa Davao para tignan daw ang ilang papeles. Halos lahat po ng mga babae malapit sa kanya ay nakama na niya. Grabe Iba yun. Nako, eto, gumagamit din po siya ng mga pinagbabawal na substance at damo mga babayan, no? Pati yung mga kapatid niya. Okay? So, sinasabi dito mga kababayan, no, gumagamit daw siya ng mga pinagbabawal, di ba? Pati daw yung mga kapatid niya. Okay, so, yung mga kapatid niya, nakikita naman natin sa social media kung ano yung mga post, no? Bueno, ito, panoorin natin mga babayan, no? Kasi, ako honestly, ang observation ko dito, maging critical kasi tayo minsan sa mga bagay-bagay, di ba? Hindi porket pro-administration tayo, no, sasang-ayunan na rin natin, no, yung mga maling gawain. No, hindi po kasi tayo kagaya ng mga DDS. No, yung mga DDS kasi kahit AI na, kahit alam nilang AI manipulated na, alam nilang edited na, paniwala pa rin sila, no, at ipinagkakalat pa rin nila. Basta lang kontra po yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos at yan po ay makakapanira sa ating Pangulo. Okay lang sa kanila yan. Yan po yung pinagkaiba mga babayan ng mga pro-administration vloggers at mga DDS vloggers. Okay? So ito panoorin natin. Okay. A netizen approached us and provided a video of Sara Duterte. Sabi dito. We can't confirm nor deny the veracity of this video. Watch at your own risk. No, mismong yung page mga babayan ay nagbabala po. No, na hindi rin po nila mabe-verify kung totoo ba talaga
yung video na to, mga babayan. Sabi nga niya dito, yung babala nila, watch at your own risk, mga babayan. Diba? Okay, nako, yan no. May tattoo pa, mga babayan. No? May tattoo. Tapos may balbon eh. Ayan no. Oh, may buhok-buhok, mga babayan, sa braso eh. Diba? Diyan magtataka eh. Oh. At saka sabi doon sa mga babayan, sabi dito no, hindi natin mako-confirm kung ilan talaga. Isa ako, no? Sa mga nakarelasyon niya. Okay. Galing kami sa party. So hindi sinabi kung ilan sila. Pero dito sa video, mga babayan, kung titignan natin, ay mayroon pong isa dito sa harap. At meron pa pong isang lumapit, mga babayan. So, ibig sabihin, may mga kasama po ito. Ayan, no? Grabe naman tong video na to. Oh. Tapos, plus yung kumukuha pa po ng video, mga babayan. Diba? Okay. So, ayan. Forward na natin. Medyo baka madali tayo ni YouTube dyan. Gumagamit di umano, no? Ng si Sara Duterte, mga babayan. Ayon po dito sa video. Oh, gumagamit daw po siya at alam niyo na sa mga babae. Ayan, no? Yan po yung sabi dito. Karapat dapat ba ito sa isang vice president? Tanong niya, karapat dapat daw ba yan sa isang vice president, mga babayan? Pero kung titignan natin maigi, no, ito po ay mukhang AI generated. No, mukhang pinalitan po yung mukha. No, mukhang lalaki, mga babayan eh. May bigote po. Ay no, may bigote pa, mga babayan. May bigote. Oh, tingnan niyo maigi. May bigote. Oh, ayun oh. Oh, ayun oh, may bigote, mga babayan eh. 'Di ba? May bigote po eh. At saka mabalbon po. Ito naman sabi din mukhang hindi AI. Bakit? Actually, sabi rito, kaklaro nga ang AI sure call ay, sabi dito. Parang di ako nagulat. Sabi. Ito honestly para sa akin AI to, mga babayan. No, AI po siya. Okay, so ito mga babayan, panoorin natin naman itong isang balita na kung saan talagang alam nyo, itong si Sara Duterte, bugbog sarado na po ito, mga babayan, no, at talaga namang tinadtad po, no, itong si Sara Duterte. No? Bugbog sarado po siya, mga babayan, sa impeachment complaint at tad po siya ng impeachment ngayon, mga babayan. Dahil hindi lang po isa, dahil dalawang impeachment complaint ang sinampa po laban dito kay VP Sara Duterte. And guess who? No? Hulaan nyo sino ang nagsampa, mga babayan. Makabayan Black uli ang nagsampa. Grabe to Makabayan Black, mga babayan, no? Talagang yun na lang siguro talaga yung nakikita nila ngayong paraan para magpatalsik, no, ng isang pinuno ng ating bansa. Impeachment complaint, mga babayan. Makikita natin, no, ako honestly, opinion ko lang. Nakikita ako rito sa ginagawa ng Makabayan Black, mga babayan. Parang parang sinasabayan na lang nila yung trends, mga babayan, no, yung pag-aaway, no, netong dalawang kampo ng mga Marcos at mga Duterte, no, ito naman yung ginagawa ng Makabayan Black. No, parang mas lalo nilang pinagugulo. 'Di ba? Parang may gusto silang ipakita eh. Parang gusto nilang sabihin, kami ang mga totoong nagsisilbi sa bayan. Talaga ba? O ito, panoorin natin. Jed, ano ang grounds for impeachment dito sa mga inihaing complaint ngayong araw?
kabilang yung betrayal of public trust dito sa grounds for impeachment na nakapaloob doon sa dalawang panibagong impeachment complaint na inihain sa House of Representatives ngayong araw na laban kay Vice President Sara Duterte. Dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang inihain ngayong araw sa House of Representatives, kung saan nauna 'Di ba? Sila uli, mga kababayan, ang nag-file. Tibay, 'di ba? ang isinumiteng Castro uli, oh, ayan, oh. complaint ng ilang leader ng progresibong grupo Noong nakaraan, PBBM yung nakasulat ngayon, impeach Sara Duterte. na inendorso ng Makabayan Bloc. Ayon kay Grabe, former no? Representative Franz Castro na isa sa Alam nyo, kung pareho lang nilalaman ng impeachment na to, mga babayan, yung betrayal of public trust, yung mga ganyan-ganyan, no? Baka inedit na lang to, no? Pinalitan yung pangalan. mga complainant, betrayal of public trust ang ground for impeachment na nakalagay sa kanilang inihain kaninang umaga. Nakita naman natin noong mga hearings na kinundak dito sa 19th Congress yung tungkol doon sa confidential funds. Kung ano ito. So, Confidential funds ulit, mga babayan. specifically, yung una ay by gross abuse of discretionary powers over 612.5 million pesos. So, ito yung confidential funds involving OVP and DepEd. Kasama rin na complainant sa nasabing impeachment si former Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas. Bukod sa kanila, sinundan agad ito ng isa pang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo na inihain naman ng civil society group sa House of Representatives, kung saan ang endorsers ng nasabing complaint ay sina Representative Leila de Lima at Representative Percy Sendanya. So, ang articles of impeachment natin, una, tungkol sa grave threat na binaba ni VP Sara Duterte laban sa mga matataas na opisyal. Pangalawa, tungkol sa 612.5 million in confidential funds. Actually, yung grave threat na yun, mga babayan, no, may ebidensya. No, kita natin lahat yung ebidensya. 'Di ba? Pero yung impeachment complaint sa ating Pangulo, mukhang wala tayong nakikitang ebidensya. Kasi base sa obserbasyon ko lang, mga babayan, no, yung impeachment na sinampa nila sa ating Pangulo, no, parang base na lang din lahat dun sa mga balita na ating nakikita. 'Di ba? Yun sa mga balita lang, tsaka sa mga hearing. No, pero itong kay VP Sara, lalo na tong threat, no, yung pag-aano sa ating Pangulong Bongbong Marcos, pagbabanta, mga babayan, nakita natin na ginawa niya talaga. 'Di ba? May mga sinabi siyang parang pagbabanta. No, kasi sabi nila, hindi raw totoo 'yun 'di ba? Na binantaan. Pero syempre, analysis ng mga tao, ng mga kababayan natin, 'yun yung makikita ron. No, kasi sinabi mo no, na ipapatira mo pag may nangyari sa iyo. 'Di ba? Funds na hindi na ipapaliwanag kung paano siya ginasta. Pangatlo, yung mga allegations of bribery na naganap sa DepEd habang siya ay nanunungkulan bilang kalihim ng departamento. Isa pa to, mga babayan, no, yung mga kulang-kulang na reports, no, sa Department of Health, sa Department of Education, no, sila pa ang nandiyan dyan. 'Di ba, yung mga confidential funds na hindi mai-explain hanggang ngayon. Pang-apat, yung undeclared wealth po niya sa kanyang mga SALN. At panlima, yung tungkol sa involvement niya po sa mga EJ case na naganap nung panahon ng administrasyon ng kanyang tatay. Parehong umaasa ang dalawang grupo ng complainants na maaaksyonan agad ito ng House of Representatives. Binigyang diin ng parehong grupo ang umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds sa OVP at ng Department of Education noong Ito, mga babayan, mukhang para sa akin, no, may mga ebidensya kasi, no, na nakikita sa hearing.
kalihim pa si VP Sara. Bukod dito, ang iba pang impeachable offenses na nakapaloob sa isinumiteng complaint ng grupo. Samantala, hindi naman ikinagulat ng kampo ni Vice President Duterte ang panibagong complaint na inihain ngayong taon. Ayon kay Attorney Michael Poa, handa ang defense team ng pangalawang Pangulo na harapin ang mga paratang na ito sa tamang venue, kung saan tiwalaan niya sila na kung magkakaroon ng patas na pagsusuri ay mapatutunayan na ang mga akusasyon ay walang basihan sa katotohanan o sa batas. Ngayon, isa sa inaantay ay yung paglilinaw mula sa Korte Suprema kung kailan talaga maghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Duterte, dahil ayon doon sa dalawang complainants ngayong araw na ang dahilan nila ng pagpa-file ngayon is yung latest Supreme Court ruling na January 15 pa nag-lapse yung mga complaints, kaya pwede nang mag-file ngayong araw, February 2. Pero kung babalikan natin or kung matatandaan, yung inilabas na ruling ng Supreme Court noong July 25, 2025, na kung saan idineklara na unconstitutional yung articles of impeachment laban kay VP Duterte, nakapaloob doon sa SC ruling na yung 1-year bar rule ay matatapos ng February 5, which means February 6, 2026 pa yung possible na pagpa-file ng panibagong impeachment kay VP Sara Duterte. So, yun yung mga inaantay nating developments kaugnay dito sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ayan muna update, balik sa inyo, Ella. Alright, so yan mga kababayan, no? Hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon. So ano pong masasabi niyo dyan? No? I-comment po sa ibaba ang mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. ML.